May nagtanong sa akin, "Hello po sir, ask lang po ako. Nag-apply po ako ng online loan. Tama po lahat ng info na naibigay ko, pero bago po makuha ang loan, mag-deposit daw muna ng 12,000 to ability daw na makapagbayad ako sa kanila. Nag-deposit po ako sir, pero tapos sabi, withdraw ko na ang pera. Kaya lang po, mali pala yung one number doon sa bank, sa GCash number ko. Kaya di po pumasok. Pero na-recover po yun. Naibalik sa wallet ang pera. Pero na-freeze po yung account ko. Di ko nakuha yung pera na niloan ko. Ang sabi nila, pag-deposit ulit ako ng 40k para yan freeze yung account. Pero di ako nagbigay kasi malaki yon. Sabi nila, ipapapulis daw ako. Kasi mali daw info ko at nilabag ko ang kanilang company. Kakasuhan daw ako at obligahin na magbayad ng monthly. Pero di ko naman nakuha ang pera nila. Sana po sir mapansin. I-blacklist din nila ako, sabi nila. 40k kasi hinihingi para i-unfreeze nila yung account ko. Ano ba ang dapat kong gawin, sir? Okay, no? Maliwanag ko ito, scam. Okay, explain ko sa inyo kung bakit siya scam. Una ko kasi hindi siya kumpleto, no? Hindi ko alam kung paano kayo nag-apply online. Pero sigurado ho ako na ang transaction po na ito is via messaging app. Okay? Doon ho sila kasi gumagawa ng kalokohan. Actually, ang ginagawa ho nila is nagpapanggap po na isang legitimate company, no? Titingin sila sa SEC, no, kung ano yung mga legitimate company na po pwede nilang gayahin. Tapos hahanapin nila yung kumpanya na yun sa social media, let's say sa Facebook, no? Kokopyahin ho nila yung Facebook page nung na yun, nung kumpanya na yun. Gagawan ho nila ng page, no? Tapos doon kayo magkakaroon ng transaction, no, sa page nila using messaging apps, no? Kalimitan po yan Messenger. Tapos mag-aakto sila, no, na sila illegitimate. Magsesend ho sila ng mga messages, no, sa mga tao, no, kagaya ho nyo sa inyo, no, nagawa nilang ma-message kayo, no, at offeran kayo ng utang. Minsan naman ginagawa nila, may mga numbers silang sinesendan ng messages din, no. Tapos may link silang papaklik, no. May mga ganyan, iba-iba ho ang style nitong mga to eh. Pero iisa yung kanilang pamamaraan, no. Gagawin ho niyan mag-fill outin kayo ng ng parang ordinaryong loan, no? Fill out kayo ng form, no? Pangalan, address, cellphone number, kung ano-ano po. Magpapasahin kayo ng ng mga requirements, no? Yung mga ID, proof of billing, proof of income. Parang akala mo talaga legitimate, no? Tapos sasabihin ho niyan, na-approve kayo. Tapos hihingan kayo ng ng e-wallet account, no? Or bank account, no? Tapos, sasabihin sa inyo, ganitong kalaki yung na-approve sa inyo. So, maingganyo kayo ngayon, no? Tapos, balat niyan, humihingi niya ng pera sa inyo. Magpapadeposito yan, no? Kagaya sa inyo, hiningan kayo ng 12,000, no? Pinadeposito sa kanila or kumbaga pinadala doon sa kanilang e-wallet. Tapos, sasabihin sa inyo niyan, antay lang kayo ng saglit, no, para ma-withdraw nyo yung yung dineposito nyo pera sa kanila at saka yung na-approve na pera sa inyo. Kadalasan yan, pagka yung mag-withdraw na kayo ng pera, no, wala kayong makukuha, no? Magme-message ulit kayo sa kanila, siyempre. Sasabihin niyang mga yan, ako mali pala yung isang account number. Minamali talaga nila yun, no? Tapos sasabihin niya, yun nga, na-freeze daw, no? Para ma-unfreeze, mag-deposito ulit kayo ng ganitong halaga. Ganun kawalang yayang mga yan, no? So ngayon, pagkawari, nagbigay kayo, wala na, hindi nyo na sila makokontak ulit. Ngayon, ito nangyari sa inyo. Hindi nyo binigay kung hinihingi nila. Buti na lang hindi nyo binigay. No? Kasi kung binigay nyo, hindi nyo na sila ulit. Mame-message ulit.
Totoo ho yan. Ay talagang gagantuhin kayo nitong mga to. Luko-luko tong mga to. No? Tignan nyo ho, ginagamit sa inyong pananakot. Papupulis kayo. Di po ba? Nilabag nyo daw yung kanilang company. Nilabag yung kumpanya. Wala kayong nilalabag. Wala nga kayong na-receive na pera eh. Oh, ano ho nilabag nyo? Di po ba? Sasabihin nila may mali daw sa ano sa info nyo. Wala kayong maling info. Sila talaga ang nagmali nun. Scam ho nila yan. No? Napakarami na hong ganyan. Actually, meron ho akong barkada na ikwento ho sa akin. Kasi nga ho, nalaman niya na gumagawa ho ako ng ng video, no? At ina-upload ko nga ho sa social media. Naikwento niya ho sa akin na yung kumpanya raw ho nila ay nagamit sa ganitong panluloko. Tapos, pinadalan ho sila ng sulat ng SEC, no? Kasi nga akala sila yung nanloloko. Buti na lang ho nasagot nila ng maayos yung SEC. So napatunayan nila na hindi sila ho yung nanloko dun sa sa nag-complain, no? Ngayon, ang ko maipapayo ko sa inyo, no? Kung kayo ho talaga ay gusto nyong mangutang, no, through online, pumunta ho kayo dun sa sa website nila. Nung hanapin niyo ho yung website. Kasi yung mga lending ho, financing at saka bangko, kalimitan naman ho yan may website eh. No? Kadalasan ho, nandun ho yung kanilang loan calculator. No? Doon ho kayo mag-apply. Wag ho kayong makikipag-transaksyon using messaging apps or sa mga sa SMS o sa email. Tsaka huwag ho kayong yung magki-click ho sa mga link. Wari may pinadal ho sa inyong SMS or email or even sa messaging app na link. Huwag niyo i-click 'yon. Baka ho manakawan kayo ng pera. Marami na ho ngayon na mga manluloko talaga, no? Lalo sa online. Huwag ho kayong yung maniniwala agad dun sa mga messages na nare-receive ninyo na pwede kayong pag-utangin ng ganitong kalaking halaga, no? Huwag ho kayong masisilaw kasi sisilawin kayo niyan eh. Sabihin, approve ho kayo 100,000. No? Wala hong magpapautang sa inyo na 100,000 agad. Online, sipin nyo ho yun. Tapos, ang application dadaan sa messaging app o di kaya sa SMS o di kaya sa email. Hindi ho ganun, no? Dapat ho yan sa sarili nilang website or sa apps. Kaya lang, hindi ko i-recommenda yung mga apps kasi nga, yung mga OLA na yan, nanghaharaso yan. Mas balasubas yan dun sa sa mga nanloloko na scam na ganito. Kasi ito scam. Talaga ito scam itong nangyari ho sa inyo. Ito naman kasi sa mga OLA na to, iba naman ho yung kanilang gawain. No? Sila magpapautang by one ID lang, no? May apps sila eh. Legitimate sila eh. Di po ba? Paano kung masasabi legitimate? Kasi registered sila sa SEC. Ibig sabihin lisensyado sila. Tapos kasama po sila dun sa sa listahan ng mga online lending platforms na inaprobahan po ng SEC. So legitimate po. Ang mabigat po kasi sa kanila, hindi ho nila sinusunod yung kautusan ng BSP tsaka ng SEC at ng NPC. Kasi kung sinusunod ho nila yon, hindi ho sila magkakaltas ng pagkalaki-laki. Hindi ho magcha-charge ng pagkalaki-laking interest at hindi ho sila manghaharas. Hindi ho kasi ganyan work or mag-behave ang isang lending, no? O isang kumpanyang nagpapautang. Mali ho 'yun, no? Kasi ang isang kumpanya na nagpapautang, may sinusunod na guidelines po 'yan, no? Kagaya ho nung kay SEC, no, yung the Truth in Lending Act, yung prohibition on unfair debt collection practices, no? Yung sa AMLA, marami yung sinusunod 'yan. Hindi ho basta-basta yung mga kumpanya na 'yan, no? Hindi yung may pera ka, magpautang ka na, hindi ho.
no? Marami ho silang sinusunod na mga guidelines, no? Kailangan sinusunod ho nila yun. Ito ho kasing mga OLA na to, hindi ho nila sinusunod yun. Ano po, kaya sila, lumalabas sila na ano, na para silang scam. Pero actually, hindi naman ho sila scam eh. Kasi legitimate silang kumpanya. Mali lang ho talaga yung pamamaraan nila ng pagpapautang at paniningil. Ano po, ito pong nangyari sa inyo, yan po yung scam. Kasi po, nagpapanggap sila na isang legitimate na kumpanya, eh hindi naman talaga sila kumpanya. No? Isa ho yung individual na ginaya yung website, no? At nagpanggap na siya is empleyado nung kumpanya na ginaya nila. Kaya ho ako ang payo ko po, no, kung gusto niyo talagang mangutang, no, hanapin niyo po muna sa SEC yung kanilang kung legitimate sila. Ano po? Tapos, wag ho kayo basta-basta nakikipagtransaksyon, no? Hanapin niyo po yung website nila. Ano po? Kung yan may website, hanapin niyo yung website. Pero dapat po kasi may website eh. Kasi ang alam ko po, no, ni-require po ng SEC yung mga na-approve na mga online lending platform na magkaroon po ng website. Okay? Tapos po, pinag-utos din po ng SEC na sa website ilagay po yung kanilang SEC registration number tsaka yung kanilang certificate of authority. Okay, yun po ang ang pagkakaalam ko na pagka ikaw ay approved online lending platform, kailangan may website kang sarili. Okay? So, doon po kayo makipag-transact. Okay? Wag ho yung basta-basta na lang na kuwari may nag-message sa inyo, no? I-entertain niyo na agad, no? Hindi ho dapat gano'n. Kasi po, ang lagi niyong iisipin is, baka humalo ko kayo, no? Nandun na ho tayo, kailangan yung pera. Tapos maloloko pa kayo nitong mga... Pero yun ho, saan kayo nakakita? Kayo ho ang nangungutang. Pero kayo hihingan ng pera. Di po ba? Kaya po ganito, no? Pagka kunwari sinabi sa inyo na na-approve kayo, tapos sasabihin na, o sige, para makuha mo yung pera, magdeposito ka sa ganitong account number o dito sa e-wallet na to ng ganitong halaga. Eh, wag niyo na hong ituloy. Sigurado po, scam yan. No? Kasi ho, lahat ho ng lending company, financing company, and even banks po, no? Yung processing fee, kinakaltas po yan dun sa sa approved amount. No? So, ang makukuha nyo na ho, yung net process na makukuha ninyo, is bawas na yung processing fee. Hindi ho yan ipinapadala sa kanila. Ano pa ho yung purpose na na-approve? Nasa kanila yung pera. Di ho ba mas madaling ibawas kaysa mag-deposito kayo? Di po ba? So, wag ho kayong magpapapaniwala sa mga... Kasi, nililin lang ho kayo niyang mga yan. No? Kasi nga ho kayo, eager na, na pagkapera, ang ipapasok sa isip niyo yan. Kumbaga, aatating kayo eh. Yung kumbaga exciting kayo na na-approve sa inyo ganitong halaga. Talagang lalakihan 100,000, 150, 75, no? Tapos sasabihin para makuha niyo yan, mag-deposito ka ng ganitong halaga. Matotodas na ho kayo pagka nangyari ho yun. Lagi niyo pong tatandaan, pagka yan too good to be true, wag niyo hong patulan. Kasi kayo lang ho ang mapapahamak. Kasi hindi na ho mababalik yan. Talaga hong scam. No, literal ho na scam 'yan. Talagang wala na hong mababalik sa inyo, no? Kahit ho sabihin yung balikan niyo yung sinasabing ginamit na pangalan ng lending, wala naman hong kinalaman doon yun eh. Kasi yung mapapatunayan naman ho nila na hindi sila yun eh. So mag-iingat ho tayo. Sa ganito ho kasing panahon, napakaraming manloloko ngayon. Dahil nauso na nga ho yung mga online. Di po ba? Maganda po yung naidulot nung web, no? Kaya lang may mga masama rin naman talaga na naidulot yan. Kasi marami yung naglabasan na na manluloko. Naging high-tech nga lang po ang panluloko ngayon. Dati mano-mano ang panluloko, ngayon digital na. Na sila, nag-upgrade na. Marami ho nang talagang ang mga manluloko ngayon. So mag-iingat po tayo ng doble. No, wag po tayong nagpapapaniwala lahat lagi, no?
isa pa po palang tip, no? Pagka ho may nag-message sa inyo na po pwede kayong pautangin through messaging apps, emails at SMS. Hanapin niyo ho yung yung company name na na pinakikilala nila. Tapos hanapin niyo ho sa web yung contact number, no, or email address. Tapos tanungin niyo sila kung nag-o-offer sila ng using messaging apps. And definitely ho sasabihin nila hindi. Ano po? Para maiwasan yung ma-scam kayo. No, kasi mahirap po yan. Talagang hindi na humababalik sa inyo yung pera na pinaghirapan ninyo. No, lolokohin lang talaga kayo. I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at sa inyong pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.